Father Philip Kapati. Ako po ang IMC, ako po ang Chancellor, ako ang IMC. Siguro po mga 5 minutes, makapagod po lahat ay mga inaalala po kita ng mga mahal ko para po. Salamat po. Sabihin si Lucia, patingin si Mayor. Alright, batugan na lang po yung third offer ceremony at sa tuya maabuto na ura. And nagtayo po siguro sa tuya attendance, may doon na, may incident. Mga paantan natin. I-recognize ka lang po, Tay Joel and Parish Pastoral Council. Atin yung dapat sabi, a big round of applause sa Parish Pastoral Council. Alright, next po, salamat po sa Kapilya Pastoral Council. Material po sa mga KBC dan sa tuya ng mga kapilya. Salamat po sa inyo. Thank you very much. Maraming po. Next po, religious organizations. Matindog po ang mga miyembro ng religious organizations. Sarap lang. Kami yan, yung kamarero. Thank you very much. Salamat po, Michael. And of course, ang naman sa kaya na munisipyo, si Mayor Mike Wayside po. But, si Vice Mayor, very gawa na kaya. A big round of applause sa kaya Mayor at si Mayor. Salamat po sa inyong presensya. Matindog na punta para sa opening prayer led by our incoming parochial vicar. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this turnover ceremony. Help us to engage in a meaningful discussion and allow us to grow closer as a group and as a community. Fill us with your grace, O Lord, and continue to remind us that all that we do here today is for the pursuit of the truth and for the greater glory of your name and for the service of humanity. We ask this through Christ our Lord. Amen. Saint James the Greater, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Ganyan po, babasama ko po ang appointments sa tuya incoming na parish priest and incoming na parochial vicar. Diocese of Sorsogon, appointment. To our dear brother in Christ, the Reverend Daniel Umbago Lucila, grace and peace in the Lord. By virtue of the authority vested upon me by canon law as the Bishop of the Diocese of Sorsogon, I hereby appoint you parish priest, St. James the Greater Parish, Tulusan, and Chair, the Diocesan Commission on Education. Please find in pages 26 to 36, item 9.6 of the 2016-30 Handbook of the Diocese of Sorsogon, the Pagenda faculties which is granted to the clergy in this diocese, and which also grants you the faculties for the exercise of your parochial duties and responsibilities. These new appointments take effect today, the 27th of July, and shall perdure until the 30th of June 2029, or unless one or both appointments be earlier terminated for cause, or by the loss of office of the undersigned appointing authority, or by lawful disposition of his successor after the latter's installation, as the case may be, in accordance with law. Given at the Diocesan Curia on this 27th of July, in the year of our Lord 2024, 4th of my episcopate. Very sincerely in the Lord, signed, Most Reverend Jose Alan Villalgo, ED, Bishop of Sorsogon, signed and sealed, Very Reverend Philip Anthony Galenosa, and MPR Chancellor. A round of applause. Parochial Vicar, St. James the Greater Parish, Tulusan, and member, the Diocesan Commission on Education. Big round of applause.
Anyone na pumunta sa comments and recommendations kan Julia T na nagkaigwa po ni Pastoral Visit po magaliti sa Bulusan kan nakaaging February 24, 2024. Kaya mo yan, dahil nakabisita, may mga comments and recommendations po. The positive and the negative, and para mas maging maray pa po kita sa Bulusan. So, disclaimer yung kami ha, hindi po, hindi rin mapamiso. Hindi po kita mapamiso na. Kundi, para mas maging mayad pa sa sulit na kawain. Okay po? In any case, later on may open forum, kaya kung may mga punta mo, ilista na nito para may later on. Okay po? So, mapasok natin ako, and then masunod po ang finance. Ang maripoint po sa finance, si Father Carlo Gabotero, pagka sa iyo mag-ibig sa mga. Big round of applause. And this is finance officer. And then, sa audit, si Ma'am Emmy Bayatari, ang report, may si Ma'am Emmy. Ayun, a big round of applause po kay Ma'am Emmy, ang sa tuyang ng Diocesan Audit Officer. Sa HR, ang ma-report si Ara, si Miss Ara. Ay, si Miss Ara. Nag-breakfast. Ayan, si Miss Ara. Big round of applause po kay Miss Ara. And then, sa properties, si Tita Flora, si Tita Flora, palapakan. Sige po, matulog ko po halis sa Chancery Department. Halim po sa February 24 report ni Father Christy ang nakaagi po ng Chancellor, ang bulusan sa profile of pastoral agents, perfect daw. A big round of applause. Sa parish profile, one mistake. Baka po iba na, i-double check niyo po. Kay po ang number of Catholic households and families per barangay, and then parish profile. So baka iba po, no? So i-double check na ako ni mga buwan na later. Next po, sa parish registers, sa mga libro, perfect natin ang bulusan. And then sa other documents, may hanapon lang po kami na sa ang parish circulars. Otherwise, the emission po hindi sa bulusan sa tuya ng mga libro as in mga records. May mga observations lang po para sa incoming din na parish priest. I think the parish priest already. Sa book of death, pages 122 to 130 and then 161 to 200 have no signature. So, i-double check na po niya kung wala, hindi na po dapat ma-firma. And sa Book of Marriage, pages 108, 111 to 121, they must i-firma. Book of Confirmation, Book 34, pages 187, 199, and 200, incomplete and detalye. Sa gusto natin ng mga libro ni mga punyado, moving forward natin i-complete. Nakabot kasi incomplete. Salamat po from the Chancery Department. Thank you. Ngayon po, Father Carlo, para sa finance. Hello, good morning. Namatay ba lang seryoso kung Pagulan dito ang report ko, seryoso medyo ng sabi ni Bishop, dapat ang report ko bias kaya kanatulusan. Pero, may report will be based on mga findings na recommendations kan Finance Department na nakaaging pastoral visit kan February 24, 2024. Sa mga report ko na, mostly, oily and para sa ako na madaling ko i-report kay almost perfect and mga system financially kan sa iyo parokya. Matupunta sa daily report of collections. Daily report, they are presented, kompleto. Pero sabi nga sa miyang comment, dapat tulungan daily report ang gamito na format or ang form na ginagamit, dapat tulungan sinabi si diocese. Ako man lang ang comment out.
Pero, gabos ng mga daily collections, they are well presented. Second, isabay ko din ang passbook na bank account sa deposit slip. Mayroon ka mo sa na account na minimaintain nasa GSAM. Pero hindi nakapangalan kan Father Joel and Father Joel. So may recommendation, dapat ang account sa parokya dapat di nakapangalan sa panig, kundi dapat nakapangalan sa kaya pangalan dapat RCBS/St. James the Greater Parish. Dapat pumayo na. Kaya po ini sigurado ako hindi nasa proseso naman. Di rin nakapangalan sa panig, kundi dapat nakapangalan sa parokya. RCBS/St. James the Greater. The third document, ang mga ginamit na ng mga official receipt, the second copy, they are all presented, kompleto. Pero napansin na ang dating practice ang nakasiwayan sa mass offerings. Na pero niya alam ko, sinaro na lang ini. Di rin na makasiway. Ang mass offerings mo ay ang mga sa ito mga pinapabisa, mga intentions sa misa. Nasabutan tabi. Nasabutan dire. Isang bansa. Ito na lang parang para sa mga nakatulog din. The next one, the monthly report of official receipts. Presented, kompleto siya. Pero hindi sa prescribed form or sa format na ataxinalysis. Ang malakaan pag-direction. Tapos ang paid disbursement vouchers and supporting documents. They are presented, pero ang iba lang sa mass offerings. Pero alam ko niyan, nabisig din. As in the past receipt books, they are updated and completed. Disbursement books, updated and completed. Pero wala pa ako si journal and ledger. Pero sigurado, niyan may luway na hindi na nakikibo. Ang budget in parokya, wala pa, no? Tapos monthly statement of income and expenses, ini ang report na inahatag kasi itong parokya panuman sa diocese. Kompleto. Isang bagsa. Others, PBC fund. Records were not presented. Wala silang record. Kaya sa recommendation, ang PBC fund should be turned over to the parish and all transactions related thereto should be accounted on general fund with separate subsidiary ledger. Mga pinihan recommendation. Kaya po sa katunayan, punta na sa simple kamutagin na parokya, almost perfect regarding the financial system at sa kuyang implementar ng mga system. Nasabutan natin, maraming paksa para sa inyo. Hindi natin na report, parang natin din overview, kaya baga wala kasi binanggit na figures kung pirahan ng kwarta nito. And mga reports kung iba naman na. Diri naman. Salamat. Thank you, Father Ricardo. Para sa audit lobby, si Ma'am Emmy, harap at magpastali kay Pamela. Please. Good morning, everyone. We conducted an audit. I will first introduce to you my favorite audit. We have audited the financial transactions of
Dahil po kami nahilig na discrepancy sa fair votes at saka sa fair audit. Sarang baksa. Ang ano lang po, ang cash disbursement, itong gapos na binayaran po ng parish, gapos na mga expenses from January 2022 to April of 2024, nag-amount ng po kay 4,258,898.31. Mayroon po siyang, ang parish po, mayroon siyang construction fund na collection at saka disbursement. Nagtototal lang po ito sa receipts po, 1,600,000. Nagkakasilan lang po ito 1,654,382.39 centavos. Tapos man po na expenses sa construction fund, nagtototal man po siya kay 606,895.60 centavos. Ito man po kami po usually, may mga collections man po sa usually fund na 492,158.38 centavos. At saka may disbursements only for 310,875 pesos. Ngunyan, yung kanyang balance, pag-abot po ni Father Bilan ni Diego po, because siya na po ang cash on hand at saka cash in bank na nag-total kay 935,794.45 centavos. I-add po natin itong mga receipts at saka disbursement. Kaya ang naging balance po sa general fund na lang, ang natatanda po na kwarta as of April 30 of 2024, sa general fund po, 246,252 ang 10 centavos. While sa construction fund, nagtototal ang po kay 94,534 ang 13 centavos. Pero po sa usury po, nagtototal po kay 610,088 and 71 centavos. Kunyan po, i-calculate po ang audit fee from April 2024 to July 26, 2024 para po maalaman nato kung magkano po ang turnover ni Father Bilan ay Father Lucina. Beginning balance po as of April 2024 sa General Fund, 246,252 and 10 centavos. I-add mo din po yung mga receipts, yung mga collections from May to July 26, 2024 na amounting to 9, so available na lang po niya, 925,172 and 10 centavos. I-less mo po ay yung kanyang disbursement for general fund, 719,604.48 centavos. Kaya ang total accountability po sa general fund, so natatala na kwarta sa general fund is 264,919 pesos and 69 centavos. While for the construction fund, yung cash balance niya as of April 2024, nag-amount po kay 94,534 and 13 centavos. I-add mo yung receipts at saka disbursements from May at saka June o July 26, ang natatalata lang po niya is 38,847 and 54 centavos. Pero po yung sa usually, wala na po siya movement. Yaon lang na po tumaan ang 610,088 pesos and 71 centavos.
As of today, as of yesterday's balance, ang total cash accountability po ni Father Milan na ito turnover kay Father Lucila is 912,955 centavos. Broken down as follows. Ito po ay gapos ng mga collections. Gapos po yung collections from General Fund, Construction Fund, at saka Usuary. Yaw po sa bangko. Nag-maintain po sila tulong bank account sa isa. At sa General Fund po, ang kanyang cash in bank, 249,569 centavos. Sa construction fund naman po, so dati ito nagdadag ng kwarta, tapos po ito po, nasa bangko, 38,847.54 centavos. Tapos po na usuary fund, lahat po ito nakadeposito sa lista na 610,088 centavos, 88 and 71 centavos. Kaya ang total cash in bank po niya is 898,505 pesos and 94 centavos. I-ano po yung petty cash fund niya na 10,000 pesos at saka sa cash on hand niya. Hindi po cash on hand niya, ito po pang collection yesterday na hindi na po na-deposito kasi kulang na ang oras. 4,450. Kaya nagpapasok po ito po, cash in bank and cash on hand accountability, 912,955 and 94 centavos. Kunya po, George Arcos, iba po kami na nare-reparo ng analysis, mga comments and observations po, itatawag po sa inyo. Number 1, existing depository account are still in the name of Father Milan and Father Joel. Kaya ang community po today is to post the change of bank account name to RCPS St. James the Greater Parish. Number 2, official receipts were not recorded or posted chronologically according to serial number. Likewise, there were separate series of OR for General Fund, Construction Fund, Usuary, and Mass Offering. Ngunyan po kasi, ang dapat po, sarap na lang po na OR. Sarap na po na hindi na siya separate. Dapat po, sarap lang ang OR na ibibigay. Gapos na collections na makolect na for Usuary, for Construction Fund, for Mass Offering, for General Fund. Sarap na lang po para madali po mag-account kung namin ito po mga collections. Tapos, number 3, payment of construction and Usuary Fund expenses are not covered with disbursement vouchers and not properly supported with documents. Kasi ang nakikin po namin sa General Fund po, tapos ito may disbursement vouchers. Pero po sa Usuary po, mga list nila po ang hindi po, mga official receipts at saka sales invoices lang po. Pero iba man po siya. Nakakita po ni Father Milan. So parang journal, na hindi naman po ito official, the journal, ng cash receipts po at saka cash disbursement po. Pero pinaatang naman po yun ng mga collection niya sa Usuary at saka sa Construction Fund. Dahil po iba naman po siya daily report of collections for construction at saka Usuary. Ang wala lang po talaga niya, ito ang mga disbursement vouchers. Although hindi ko man po siya financial report weekly, pero po talaga ang prescribed form is to report to post that sa cash receipts po at saka cash disbursement po. Ang recommendation po today na sa disbursement vouchers
that all expenses paid should be covered with disbursement vouchers. This recommendation emphasizes the importance of documenting all expenses with proper vouchers to provide transparent record of financial transactions. Ensure completeness and propriety of supporting documents such as invoices and receipts should be provided for all expenses to verify their validity and appropriateness. Kasi po sa audit naman po sa construction fund, ang iba po na mga resito, ito po mga acquisition receipt or cash voucher, nagpirmado lang po at pwede. Dapat po talaga, lalo na yung mga big accounts, dapat po ito ang legal na invoices, sales invoices or receipts na itatao sa parish. Kaya itong binakalan ng mga gamit. Cash number 4, cash receipts and cash disbursement both are not paid only at the system of collections and expenses verdict. Doon po lang po ito sa construction na wala talaga. Na-discuss ko lang po pala ito kanina na wala po siya pag-maintain cash receipts po at saka cash disbursement po for usually at saka for construction fund. Thank you po. Salamat po, Ma'am Emmy. Again, recognize na po sa iyong mga members. Audit team, si Ma'am Lole Oslanyo and si Ma'am Lourdes Esquilia. Big round of applause po sa audit team. Sa mga musisik trabaho. Pasunod natin siya, HR, si Ara. Thank you, Ara. Big round of applause po. Good morning po. We have our outgoing parish priest and Mother Joel, Mother Joanne, and your new parish priest, Father Ryan, and Parochial Leader Matters. Good morning sa gabos po ng mga taga-Bulusan. Good morning po sa inyo. So, ako po si Ara Banaan, representative po our HR head, Sister Adelia Oli. So, in behalf of the HR department, I will be reporting some of the observations and recommendations from the past pastoral visit last February 21. So, sa diocese po niyan, dahil sa bagong programa niya po, piliin mo na po mag-standardize ang operation and to professionalize diocesan workers. So, sa diocese ko po kitang buwang classification po kan workers. Una po, ang mga office personnel, yung po mechanics, cashier, bookkeepers, as in sa Kristad ngayon, sila po consider as RCBS personnel. So they can enjoy security of tenure. While ang kasambahay, ang mga paraluto, paralinis, mga kadalan po sa kontento, sila po terminus with parish priest. Alagan din po, dapat ang parish po ay compliant po dapat sa minimum wage, both office and personnel and kasambahay. And dapat po kompleto ang sa ilang mga social benefits, iyo po ang SSS, PhilHealth at Simpathy. So, digdi po sa parokyan ng St. James the Greater, compliant po kita sa minimum wage at kompleto po ang sa ilang mga social benefits. Tapos din po sa mga requirements sa HR na dapat nagpo-practice po ng lab report, ito po dapat sa DTR ang mga workers. So, panakaani po, pasinda po kainin. So, pag-explain po sa ina, kung ano po kayo mahalaga na mag-iwasin na yung logbook niya sa DTR. Kaya ito, kung halimbawa ang mag-train po sa SSS, kinakailangan po, may proof of attendance ang mga nagtatrabaho po sa simbahan. Kasi dati may nangyari po kainin, may isang personnel na makinig po siya kasi may inatake po siya while on duty. So, i-report po nila sa SSS, kaya lang, imbis na makaklaim po siya kasi sa
homelessness benefit claim, kaya po siya nakaklaim kasi wala po 90% ang parish na Lagbo or DDR. So, ini po, pinaka-inform po na ikaw po na boss na opisina. So, kunyan, compliant na rin po sila, may DDR na po sila, as in may Lagbo po. And another requirement na kinakalimutan po, nag-provide po kay leave of absences. So, ini po leave of absences, ini po importante po para sa pag-compute sa inyo mga service incentive leave. So, ngayon, ipapractice na din po in So, compliant na po. As in man, 215 na pigahalo din po sa inyo, alam niya rin po sila nakaka-comply. So, hindi po pag-deal ko po si Ate Lee na makakomply po ang boss office personnel at po ang mga kanamahan. So, iuman lang po ang mga recommendations and observations po ang HR department. Salamat. Thank you very much, Ms. Ada. Very standardized operations and professionalized workers. Pasunod po sa properties, Rita Flor. Big round of applause. Good morning sa we have Simon, property administrator of Pamana. Paris Navy composed of 24 barangays and 5 CHOs. May 31 po na kapilas. Base po yung isa report during the pastoral visit. Ang may titulo sa mga lote, pago, and tax declaration, 138. Natatapulog na tax declaration. Hindi po na nakadap. Bago pa kami magkayo ang opisina, na certified na biro na approve. Pero hindi naman po na tax declaration na mangaral sa simbahan. Ang recommendation mo po sa ipadagos at pagpa-approve sa survey para ito po na nakakuha na o nakamakan na, pwede na po kayo mag-isa titulo. Ang mga po nalagod dyan, i-reserve po sa opisina po at tumanagan kami na sa Curia Office. Ang may dokumento sa bulo, ang may plan, 8, hindi mga records taking o occupied sa yaw sa Private Secretary. Informal settlers, walo po ang lote na may informal settlers. Sa inventaryo, ito po ng mga movable properties, church, sacristy, office, kitchen, well recorded po. Pati nga untaxed, kompleto man, pati pinto, may ang kapilya charges sa inventory, complete po kan, ang tuloy pa po ini. May isa po na cemetery, report po kan, temporary officer, okay lang po manuod sa cemetery, sa spot kayo. Recommendation, isa po ang mga inventory ng kapilya. Ito po na wall padiamante, pwede po natin dapat i-maintain sa secure. Ito po na mga electrical wirings, especially the black wires, should be fixed. Dati po na-identify extinguishers. Ito po alam mo na napakalasan. Sa kandaw. So, kung naman po ang problema, lalo na ito po sa mga dadaigit, mga lote, duman po sa opisina. Duman sa Chancery Office. Salamat. Salamat po ni Patrol. Sa ginagay sa mga nag-report ko from Curia, Father Carlo, Ma'am Emmy, Ms. Ada, Patrol. Thank you very much po sa inyo. Palakpakan na po ulit. Sa punto na po ini, dumanan po kita sa open forum. Nag-report na po ang Curia. Sumunyan pa po gusto mo po nilo mag-hapon, magdarang, mag-mensahe,
lalong-lalo namin sa salamat sa inisyanyado ng mga outgoing ng mga padi. O kaya man ay expectations nila, may request sa tuyang mga bago ng mga padi. This is the time po. No? So si Father Carlo tapos na po, kami ay marami sa iyo. May mga may kami na marami sa iyo. Ano Father Carlo, natin si Mayor Mike, messages ko po. Kami rin kilala. Siya ko na naman si Mayor Carlo. Una tayo, magpasalamat kay Father Joel, and kay Joel. Sa nakakama rin 2 years. 2 years? So far, very good po ang relationship ng parish at kanyang regime. So, ako dati, hindi siya pwede may mga sa likod. Ano man ang activities sa simbahan, dahil GU, Pag-Vice, we are willing to support so, makakapag-usahan kami ng mga lulu, medyo Starbucks na kami. So far, with regards sa mga nababalik-balik naman, ang pinaka-program ko talaga yung kung paano natin mga area owned by the diocese na pwede ka na kung paano ang diocese i-dispose o i-claim para mayroon po settlement ng diocese. So, kahit may senator chiefs na bumurot kami, kasi we have so much plan for these structures, even though yung mga school and mga friends, kailangan mag-repair o ma-stop, kaya na ginawa natin sa Belgrade. So, napapagano kami mga plano kung ano ba ang gawin ito, kung hindi talaga settle ang ownership ng mga lupa kung saan talaga, kung sa ibigay na ng tao, or i-claim ng diocese. Ako nga, we have so much proposal for NHA and yung housing program. Kung halimbawa, kasi kung anong decision ng diocese, na i-relocate natin sila, pero lang kung makapagpapatan. Pero ano natin, kung mas maayos ko na ng diocese ang mga lot owned by the diocese, para wala nang problema sa mga tao. Kung ibebenta natin sa tao, much better. Kung halimbawa, may naka-occupy na bahay ng mga tao, kung ibenta na lang ng diocese, ano po ang issue? Like, sa barangay Sabang, ang alam ko, ang nag-propose din kasi sila ng overboard, yung pasilipuro ng court pala doon, maka-aari ng diocese. So, nanihirapan po kami mag-multiply. So, isa po yung maka-aari ng diocese. So, isa yan ang mga dilema na nakikita ko po when it comes to development. Kasi kami nila sila doon, madali lang yung magay ng kodo kung nararapas na nagkan. Kaso lang yung kahit ano lang sa barangay sa akin, nanihirapan ko game sila kung ano ang gagawin. Magbuwa or magbuwa ang building ko at saka yung parokya ng simbahan sa barangay sa akin. Di ba kasi sa akin? So, yun na lang po siguro yung nakikita ko. With regards sa management, sa loob of Father Joel, talagang maganda yung pinapakita niya sa akin dito. And with regards sa APC, talagang wala naman po ako. Nandito yung nalaman ko si Gonzalo, yung sa mga qualities, wala naman po sa aking negative sumat or report na talagang masabi kami nangyari doon. So far, wala naman po. So, Father Joel, salamat. And Father Runner, yung kami po, welcome. Nandito lang po kami, tutulong po kami. Kami po mga kayo sa Lord, bakit hindi naman ako mamulunod na nagawin? Pero I always, kung ano po ang kailangan ng simbahan, feel free to tell to us kung ano pwede naman i-share. And Bishop, madali naman po kami mag-storyahan, Bishop. Kahit ano, anything under sa Bishop, we talk, we drink coffee, we eat, bahala na. Pero sa Bishop kasi, hangin mo ang pumunta mo kay Bishop kasi we always make time to go to the Manto sa Naga and the Basilica to visit him and attend Mass, whatever occasion mayroon siya, ano kami device at saka yung mga siya. Kaya kami dito, whoever sits the parish priest in this municipality, this parish
St. James, nandito lang. Father Joel, balik kayo. Balik kayo dito with your family. Hindi na Father's Place. Makakasya tayo sa turista. Turista. So, salamat, Michelle. Congratulations. Okay, salamat kayo kami sa video. O may ang sabi ko kayo magkakabili lang si Father John tayo rin Father Carlo, i-take advantage ng sige po. Ano po naman sa ating place ni Mayor sa mga tuta, simbahan. Actually po, pwede natin i-discuss. Sarap sa mga mapagal talaga, ito mga informal sectors. Pero ang primerong prinsipyo po na pagsusunod na para sa diocese, kung kaya i-retain ang property, i-retain ka po kung kaya. Pero may mga sitwasyon na talagang dahil na, ay kaya. Ang iba nagbayad na, ang iba nga rin sa ibang parishes, pinabagal na ang paris phase 2. So, nag-aki sa tamang proseso. So, wala kang magigiligo. Pero kung pwede pa kong ma-retain, nakapuntan sa maabot na panahon, maubos ang property ng simbahan. Iba pa kung maabot na henerasyon na magamit man-tailing. So, yun po yan ang prinsipyo ng susunod sa properties administration. Pangalawa, ang mga heritage po sites. Ako po ay pagpakulong sa mga heritage sites. Ini ang mataunin istorya sa mga masunod na henerasyon kung ano ang nainalihan kan sa tuyang simbahan hindi. Yan po mga punta diamanting ini, tanda po yan kan istorya kan simbahan. As much as possible, i-restore, i-maintain at amanod pagkaling maabot na henerasyon, may mabati pa sila kan istorya kan sa tuyang simbahan hindi sa bulusan. No? Dahil po yan pagkalikod, dapat yung mga salit na sa nakatindong pa. Gusto ko pong i-preserve yan. Hindi punta dahil diamante na, magayon po ini, no? Paray namin dapat kang talaga sa likod. Ako yan, dating altar. Kaya, ang problema na, so ibang mga nag-extend na, nakalimutan po sa wall. Yun po yan ang gusto kong mahali. Pag nakalimot na ang residensya sa wall, mararakot yan. So, pag narakot yan, luway-luway mo na yan. So, as much as possible po, kung pwede, utak na, sigurong ka yan, mag-clear yan, ang kapagutan man ng NGO na ma-preserve ta ining mga heritage site kan bulusan ma-preserve sa tamang kan gobyerno. Ang simbahan po, hindi man kaya na i-restore ini. Pero milyon yan ang pag-restore sa atin na bell tower as in wall. Maragbayan nga din nakuyan na, ayos na. So, atamaan ng yan. So, ang susunod na ini punta diamante. Sayang po kaya. Ngunyan po, ngayon, kung iwa po din programa para sa relocation kan mga taga-bulusan na namamana ka isa, siguro pag-urulayan ka, kahit pag-urulayan ka mga naka-stop na dyan. Kabaat, sindaman, magustuhan nila offer ng LGU. So, mas bayan na makikilip na talaga itinigil nila. No? Sa pag-ibig. Kagaling ito yan, ma-preserve na po talaga ini kayamanan ng bulusan ang sa tuliyang punta sa Japan. So, sa mga panahon po,
mag-restoryahan na sa kita with the property administration office. So salamat po kayo kung igwanan nyo yan, housing project, pwede kita na makipagtayan na sa mga tao. Salamat po. Thank you, Bishop. Sabi ko kanina i-recognize natin si Mayor kasi si Vice Mayor Yanima. Kasi alam mo po, Mayor, ang mga takeover sa iba, hindi naman matutuwa. LGU, niyan ka po. Thank you very much po. Palakpakan po. Si Mayor, basi gusto magsumama. Si Vice Mayor. May social ko. Ang mga kilata. Si Brad Sintabe, basi gusto magsumama. Message, pasalamat, request, pasinan. Open call. Apo, may hapon lang dati. Kanino? May hapon lang dati. Natouch po yan yung sa account na isa. I think, hindi lang po yan sa parokya valid na problema o question. Kundi pati po sa amin sa mga KBC. So, pamanyan na namin o sa kung pwede, sa ngaran ng sa KBC ang account. Hindi sa individual. So, if really ang diocese, mga endorsement, na we are part of the Kumantan Education Church of Ida level, na ang papeles, pwede i-present sa isa o commercial bank, bibigyan pa ako. Salamat po sa kamputan. Primero po, ang GISA, dili nag-aako si corporation. Individual sa po ang nag-aako na depositor. So, member. Kaya, ang depository account ng parokya sa ngalan ni Father Joel and Father Joel, dili pwede singaran sa St. James the Greater Parish. Panturo po, ang recommendation po ng Curia is ma-deposit kita sa commercial bank. Nag-aako po yan na ang depositor is Roman Catholic Bishop of Sorsogon, RCBS, Paris o Kapilya. Pwede po yan, pwede. Ano po na may RCBS? Ang Paris po sa mga Kapilya, wala si juridical personality sa batas. Ang Roman Catholic Bishop of Sorsogon, registered po yan sa SEC na kung sabihin, pwedeng makipagtansa, financial o sa mga makalansin, duta. Kaya ganyan ang mapangalan ng mga duta na nasa nakapangalan sa Roman Catholic Bishop of Sorsogon na may juridical personality ang Roman Catholic Bishop of Sorsogon. So, iyo po yan ang dapat gabos sa mga accounts. Magkapilya man yan, magparis. Ano po na Roman Catholic Bishop of Sorsogon? Istas. Pangalawang rason, magpirma po as part of the signatory ng Bishop Perdi. Sa gabos po na accounts, signatory ng Bishop, then Paris Priest o kung si sa iba na appointed kang Paris Priest na mga signatories ma-end or ang bishop is or ang duwa at least duwa na signatory halin sa parokya o sa kapilya and waterlay. Talo po, ting-require ko po yan dati ko naman, ting-require ko po yan dahil ikaw kita ni naging case dili man sa parokya kundi sa religious congregation sa ato na yara sa diocese. Ang account ay ang depository account na nagpamahalan po sa Paris Priest. Personal. Ano po nangyari? Naminatay
parish priest. So gamos na construction fund naka-deposito sa personal account si parish priest. Kanting babawi na po ang religious congregation, so kwarta, habang itaog ang pamilya. Kaya po dapat Roman Catholic Bishop of Sorsogon Stas sa Roque Chapel. Kung halimbawa po may mangyari ay manlugod. Halimbawa, sinagawa kuya, nakapirma ang nakapangalan, dahil na po yan mawito. Pero kung nakapirma ko, ano man ang mangyari, pwede nang withdraw ang kwarta, kan parokya o kan kapitya. For emergency purposes na po ang signature kan bishop. Ay man ako mapirma everyday ang mapag-aaral naman niyan ito para kati ako sa pulusan everyday ng may mga transactions. Emergency na po, may nangyari, halimbawa, recently sa Buban, signatory po ako ang account ng parish. Kunyan, so mga signatories, wala. Nasa bakasyon, nasa Cebu, nasa ibang lugar. Sabi ni Father Edo, Bishop, pwede kang mapirma ka. Pagkita ito. Para masweldo, walang kaming magsweldo sa kanya. Ako naman ibigay ng sweldo. Mula ito na pa itong mga signatories. So, ako po mismo nagpirma sa withdrawal fee. So, dahil na abala ang pagkakataon kaibuhan para sa Panginoon. So, mao yan ang importante puno na rason. Kung dapat Roman Catholic Bishop of Sorsogon dahil may juridical personality na signatory ang bishop na kung ano man ang eventuality, ano man ang pinakasahan na pangyayari, secure po ang sa atin na okay po. So, pag-deposit po ang paro ng kapilya, may board po sa kapilya, kaya po yan, mahagad kita in resolution from the chancery na ilalaan sa resolution kung sisay ang mga appointed signatories. Yan po ang ihahatag sa submit sa bangko na ma-approve ang account for the particular parish or for the particular chapel. Okay po? Thank you very much, Bishop. Thank you very much, sir. Pag-agano sa side mo, okay ba ba? Open for message, Okay, taga-buhang piling. May hapon natin. Salamat ng panahon. Pero basta ito may hapon ka. Wala ka na lang. Sa mga sakristan, may pabalo sa mga lahat. Pili na bawala. Sino hindi? Pasalubog na sa nagkato. Pasalubog. Walis, wala lang, may hapon ka ito lang. MPG. Maraming. Sa mga choir, ay ang choir. Ang nagagulusan ka, ang kawayo. Wala lang ito. Tingkira ko ng Manila. Kampana. Kaya ang sabi ni Bishop, ang kampana na kung pwede ma-restore ang kampana. Good morning, Bishop. Tayo mga po ng taga-patating sa pananayo. So, ang kami po lang po, pwede po siya ma-restore ang kampana na ito. Kasi, ang sayo po ng kampana na ito, buwak na talaga po. So, iba na ito, tapos ang sayo po, nagbabakit naman. Okay. So,
Depende na po yan sa pag-restoryahan ninyo pag-umpares list. Gusto lang siguro ni Brother Mas Pabra. Pwede kumampunan yung siguro po, tayo po yan sa mga councils sa Toledo. Thank you, Father. Muli na daw ang pagtingin. Hindi ko naman daw ang pagtingin sa profession. Yan naman sa inyo na pagkakado. Sige. So, mas magandaan po sa Teo. Pinagalan natin yung isa sa ating mga pati. Ako po si Jack Esteves. Kasama ko kami ng ako mismo kami nila. Gusto ko lang sa among misyon ng pasalamat among doon na pati si Mother Joel dan si Mother Joel. Sa sunod si Rocket ako na pagkakulan, nagtiwala sa Samo. Yan po yung meron kami bilang chairman sa misyon. Kung salamat po lang sa eksperyensya, salamat po sa mga guidelines na nagdag sa ako. Salamat po sa mga eksperyensya na magkayo sa mga paaraw. And then, tunay na sa personally, hindi nakakabang sa amo pag naging mo na amo pag magturo pagtutulog sa simbahan. So, ito, medyo, takot pa ng mga plano, lalo na sa mission ng pamilya dito natin, agad-agad din na hiko, pero dahil naman ang business sa tamang sana very sporting na the public. So, dito talaga natin iwasan na sa buhay ang permanent lang talaga changes. Talagang nakakot ang panahon na sunod-sunod na may magkaharing na may mga about. Kaya salamat po sa iyo servisyo na nakapag sa mga parokyano ni St. James the Greater. So, ito rin ang hindi minta mag-ihapon na mula mo na mag-bisita din sa parokya sa Tulusan. Sa tuwa na si Father Manuel at Father Ace. So, welcome po sa Tulusan. Yung tuwa na mo sa Porta, although may nakamisita na ba sa Pisiya pag-araw, kami kami makisay or continuous kami sa Paris Grace, kaya kami ba kami so